Big Boss ng Saudi Arabia, ano nga ba talaga pakay kay Casimero? Hype lang ba pero hindi kasa o para lang sa engagement sa kanilang Facebook page? Tatalakayin natin mga kwento kung bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin para kay Cuadro Alas sa mata ng pinakamakapangyarihang tao sa boxing ngayon. Kung babalik ka ng mga nakarang taon, isang malaking palaisipan at frustration para sa mga tagahanga ni Janriel Cuadro Alas Casimero kung bakit tila invisible ang dating 3-division world champion sa mga pahina at plataporma ng Ring Magazine. Marami ang bumatiko sa prestiyosong institusyon ng boxing dahil sa tila kahasang pagbabaliwala sa mga tagumpay ng boksingerong Liteño habang ang ibang mga kampiyon ay madalas na nabibigyan ng exposure noon. Ngunit sa pagpasok ng bagong panahon sa boxing, tuluyan ang nagbago ang laro. Ang The Ring Magazine ay nasa ilalim na ngayon ng pagmamay-ari ng chairman ng General Entertainment Authority ng Saudi Arabia, ang makapangyarihang promoter na si His Excellency Turki Al-Sheikh. Kasabay ng pagbabagong ito, kapansin-pansin ang biglang pag-usbong ng pangalang Casimero sa opisyal na social media channels at mga artikulo ng naturang Boxing Bible. Mula sa pagiging bukal na kritiko ng magazine, ngayon ay madalas ng laman ng kanilang mga post si Casimero, isang senyales na hindi maaring baliwalain ng sinumang sumusubaybay sa sport. At ayon sa mga ulat, matapos ang kahangahangang performance si Casimero kung saan pinadapa niya ang pamilyar na katunggali na si Luis Pantera Neri sa Japan, sunod-sunod na ang naging pagtampok sa kanya ng The Ring Magazine. Sa katunayan, sa loob lamang ng 2 linggo matapos ang laban na iyon, higit sa 3 beses na ibinida ng magazine ng Filipino Puncher. Ang tanong ng marami, at ano ang nagbago sa pamamahala ni Turki Al-Sheikh? Ang sagot mga kwento sa biglang pagbabago ng ihip ng hangin ay nauugat sa isang simpleng katotohanan sa modernong boxing, marketability o hatak sa publiko. Base sa ulat na lumalabas sa Yahoo News Japan, kasang inihayag ni Turki Al-Sheikh na ang pinakahinihintay at tila naudlot na salpukan ni Janriel Casimero at kasukuyang pound-for-pound king na si Naoya Mansour Inoue ay nakadepende lamang sa interes at market reaction ng mga boxing fans sa buong mundo. Kaya naman sa madaling salita, ginagamit ni Al-Sheikh ang The Ring Magazine upang subukan ang lalim ng tubig, testing the waters at tingnan kung talagang papatok nga ba ito sa mga publiko. At dito na lumabas ang bagsik ng mga tagahangang Pilipino ng pandaigdigang komunidad ng boxing. Kung ihahambing natin mga kwento ang mga post ng The Ring ukol sa mga potensyal na laban ni Inoue laban sa ibang malaking pangalan tulad ni Jesse Bam Rodriguez o Junto Nakatani sa nakaraan, di hamak na mas sumasabog sa dami ng reactions, comments at shares sa mga graphics at artikulo na nagtatampok sa tapatang Inoue kontra Casimero. Nakita ni Al-Sheikh na ang galit, tensyon at kasaysayan sa pagitan ng dalawang boksingero na unang itinakda noong 2020 pa, ngunit naudlot dahil sa pandemya, ay may natural na hype na hindi na kayang tapatan na ibang boksingero sa mas mababang timbang. Kaya naman mga kwento, hype lang ba o kaya ay ibinebenta na ang laban? Hindi lamang ito basta hype. Kilala si Turki Al-Sheikh sa pagiging isang promoter na ginagawang katotohanan ang mga labang gusto mapanood ng mga tao basta tama ang numero at negosyo. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-hype kay Casimero sa The Ring, sinimula na ni Al-Sheikh ang unti-unting promosyon o soft launching ng laban. Ang kanyang tunay na pakay ay siguraduhin na kapag dinala niya ang laban na ito sa ilalim ng prestiyosong Riyadh season, ito ay magiging isang dambuhalang tagumpay sa takilya at pay-per-view. Mga kakwento, sa tulong ng bagong promoter ni Casimero na si Koki Kamida at sa likas na interes ng publiko, mukhang natagpuan na sa wakas ang huling piraso ng puzzle upang mapuwersa at may kasa ang tapatang Cuadro Alas at ng naman Sir. At ang daan na yun ay kasalukuyang tinatrabaho na ng Big Boss ng Saudi Arabia. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.